Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng atin pong talakayan dito po sa Ang Take Ko, Tatak ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, mga kababayan, itong bago kong segment, Ang Take Ko, marami kasing nagme-message sa akin. Halos araw-araw may nagme-message, Attorney, anong take mo dito sa issue na to? Attorney, anong take mo dito sa pangyayaring ito? Kaya para isahan na lang yung sagot ko, yung mga nagtatanong sa akin, anong take ko sa issue o pangyayaring ito? Ito na po yun. Gumawa na ako ng segment. Kaya laging abangan na lang ninyo ito. Ang take ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Napapanood po tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Napapanood rin tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Yan. Ang take ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, anong take natin dito sa dito kay itong umiinit, umiinit ang nito, bangayan ni Nicholas Kaufman at saka ni dating Senador Sonny Trillanes, hindi naman sila nagsasagutan ng direkta na silang dalawa, pero sa mga statements ni Kaufman, binibira si Trillanes, si dating Senador Sonny Trillanes naman ay sinasagot ang mga bira ni Kaufman. Ano ba ang issue? Ang issue ay sabi ni Kaufman, pinag-iisipan nila na gumawa ng kaukulang hakbang. Parang hihilingin nila sa ICC na orderan si Trillanes na ilabas nito ang lahat ng detalye kung ano ba ang ginawa nito. Ang lahat ng nalalaman nito at lahat ng ginawa nito tungkol di umano sa kaso ni Duterte sa ICC. Kumbaga full disclosure. Yan yung gagawin daw nila Kaufman. I-require nila si Trillanes ng full disclosure. Ibig sabihin, ilabas nito ang lahat ng nalalaman nito. Ano ang ginawa nito kaugnay sa kaso ni Duterte? Ito ay matapos itong ginawa ng mga ex-Marines, 18 na ex-Marines na i-present ni Attorney Levito Baligod at ni Mike Defensor, kung saan sinasabi nitong mga ex-Marines na ito na di umano si Trillanes ay binigyan nila ng $2 million. Nagpalit daw sila ng pera, ng peso, pinalit nila sa dolyar. Nagpalit daw sila ng 2 maleta. Ang isang maleta ay naglalaman ng 56 million pesos. 2 maleta yon, at nung napalit na nila, umabot ito ng $2 million dollars. Binigay ito kay Trillanes dahil ginamit daw ito ni Trillanes, ibinigay daw doon sa mga ICC investigators na pumunta sa Pilipinas para imbestigahan ang kaso ni Duterte sa ICC. Yan yung aligasyon nitong mga ex-Marines na ito. Ngayon, si Kaufman gustong gamitin itong aligasyon na ito nitong mga ex-Marines, gagamitin niya para ang ICC ay orderan si Trillanes na i-disclose o ihayag, ilabas ang lahat ng detalye ng nalalaman ni Trillanes o anong ginawa nito tungkol sa kaso ni Duterte, at kung totoo ba na tumanggap nga siya ng $2 million at binigay niya ito sa mga investigador ng ICC. Anyway, sinagot na ito ni dating Senador Sonny Trillanes. Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, handa siya dyan. Saka, ano naman daw yan wala naman masama sa ginawa niya tungkol sa ICC. Open book naman yan. Ang ginawa niya sa ICC, siya ang tumulong sa mga biktima na magsampa ng kaso sa ICC. Mga taong 2017, 2018 yan. Hindi yan kinakaila. At pabalik-balik siya sa Europe noon, sa ICC, para tulungan ang mga biktima. Nung kasagsagan ng panahon ni Duterte na grabe ang pinapatay, alam niya na walang magangyayari dito sa Pilipinas kung dito isasampa ang reklamo, kaya nagsampa siya ng reklamo sa
ICC. O wala namang problema 'yon. Alam naman 'yun ng publiko na siya nga ang tumulong sa mga biktima. Kasama ng iba pang mga human rights groups, cause-oriented groups, civil society sa Pilipinas, pati simbahan sa Pilipinas. Kaya at sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, nung nag-iimbestiga ang ICC, walang problema, nakikipag-coordinate talaga siya sa ICC. At alam niya na pumunta nga dito ang ICC sa Pilipinas, siya pa nga daw ang nagpaalam niyan sa publiko na ang ICC ay pumunta sa Pilipinas. At kung nakipag-meeting man siya sa ICC, nakipagkita sa mga ito, tumulong sa mga ito sa investigasyon ito, wala namang problema din doon. Ayon kay Trillanes. Pero yung sinasabi ng mga ex-Marines na tumanggap siya ng $2 million tapos binigay niya sa mga ICC investigators, wala do. Ano daw 'yun? Malaking kasinungalingan 'yon, sabi ni Trillanes. Kaya wala ano daw 'yan hindi naman makakatindig yung mga aligasyon na 'yan ayon kay Trillanes kasi unang-una hindi naman tumatanggap ng pera yung mga investigators ng ICC. May sarili silang perang panggastos pagpunta sa mga bansang nag-iimbestiga sila. Kaya nang pumunta sila sa Pilipinas, mayroon silang pera, mayroon silang budget. Hmm? At pumunta sila sa Pilipinas para mag-imbestiga. Kung tumulong man siya sa investigasyong ito, walang bawal doon, walang illegal doon. Pero yung sabihin ng itong mga dating Marines na ito, di umano, na nagbigay siya ng pera sa mga investigators ng ICC, ay lalong magagalit ang ICC kapag inakusahan ng ganon. Kaya sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, walang problema yan. Kung ano man ang planong gawin nila Kaufman o ng kampo ni Duterte, hindi naman siya natatakot at hindi naman niya aatrasan yan kasi wala siyang ginawang illegal, masama. Tumulong siya sa ICC sa investigasyon nito, pero hindi bawal yun. Kasi kasama sila sa mga sila yung tumulong sa mga biktima. Kaya kung hinahanap ng ICC sa Pilipinas, yung mga biktima, yung pamilya, yung mga pwedeng makatulong sa investigasyon, prinobide nila Trillanes yun. Hindi niya kinakailayo. Tumulong siya doon. At kung nag-meeting man sila ni Ombudsman Boying Rimulya, General Torre, kasama ang ICC, dahil inamin na yan ni Ombudsman Boying, wala ring mali doon, ayon kay Trillanes. Hindi niya lang yan sinasabi noon, yung bagay na yan, kasi wala siyang karapatang magsabi niyan. Kasi hindi naman siya part ng gobyerno. Pero ngayong si Ombudsman Boying na ang nagsabi niyan, ano yun, papanindigan nila yun na siya, wala siyang masamang ginawa. Ang mali lang yung pinapalabas na nagbigay sila ng pera sa ICC investigators na ang layo namang mangyari. Hindi naman corrupt ang ICC. Hindi naman corrupt ang mga investigators ng ICC. Kaya ayon kay dating Senador Sonny Trillanes, malamang estratehiya yan ng kampo ng Duterte na gagamitin naman ni Kaufman sa pamamagitan nitong mga nagpagamit na ito ng mga ex-Marines at sila Baligod at Defensor, gagamitin yan para hilingin nila Kaufman na magkaroon ng mistrial sa kaso ni Duterte. Kumbaga, ano nila yan, maniubra nila yan para humiling ng mistrial. Papalabasin nila na may anomalya ang investigasyon sa kaso ni Duterte, na nagkaroon ng suhulan dito. Gayong hindi naman umano totoo yan. Kaya, anyway, sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, lalong magagalit ang ICC sa ginagawang yan nitong kampo ng Duterte at nila Kaufman kung gagawin nila yan. Kasi nag-i-impute sila sa ICC na ito'y corrupt o nasusuhulan na hindi naman totoo. Ayan. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, abangan natin kung ano bang plano nila Kaufman. Pero sabi ni Trillanes, handa siya dyan. Walang problema yan. Ito naman, kinasuhan na ni National Security Advisor Eduardo Anyo, sila Baligod, si Mike Defensor at saka yung 18 na ex-Marines. Ngayong araw, nagsampa ng reklamo sa Department of Justice si National Security Advisor Retired General Eduardo Anyo. Ang kaso ay tungkol sa aligasyon nitong mga ex-Marines
na present nila Baligod at Depensor sa isang press con, ayon dito sa mga ex-Marines kasi, may meeting daw na ginaganap. Kasama daw doon si Anyo, kasama si Laila de Lima at saka si Romualdez, dating speaker Romualdez. Nag-usap-usap daw tungkol nga dito sa ah, tungkol daw diyan sa mga tungkol sa pag-ano sa mga Duterte. Kaya ito daw si Anyo ay tumanggap din ng mali-malitang pera. Katulad ng si Laila de Lima tumanggap din daw. Mga mali-malitang pera na dinistribute nila nitong mga ex-Marines at isa sa binigyan nila ng pera, ng mali-malitang pera, si Anyo. Siyempre galit na galit si Anyo. Sabi ni Anyo, matagal siya sa military, naging chief of staff siya. Ang pinagmamalaki niya ay professionalism at loyalty. Hindi siya naging corrupt. Naglingkod daw siya sa iba't ibang administrasyon, hindi siya naging corrupt. Kaya hindi niya raw mapapalampas yung mga aligasyon ng mga ex-Marines na yan na aakusahan siya na tumanggap ng mali-malitang pera at nakipag-usap siya kay Romualdez at kay Laila de Lima. At tumanggap siya ng pera dahil sa mga sabwata na yan. Sabi ni Anyo, hindi niya mapapalampas yan. At itong unang pagsampa niya ngayon ng kaso, una pa lang daw ito. Ang isinampa niyang kaso ngayon ay under sa Article 154 ng Revised Penal Code, unlawful utterances in publication in relation sa Anti-Cybercrime Prevention Act. Kaya ano ito mga kabunyog, yung pagkakalat ng mga impormasyon, fake news, at saka disinformation, ginamit ang ibang paraan ng publication, pagkakalat, tulad ng press ko na ginawa, mga post sa social media. Kaya sabi ni Anyo, hindi niya mapapalampas ito. Pero sabi niya, una pa lang ito. Magsasampa pa sila sa susunod na mga araw, pinag-aaralan ng kanyang mga legal team ang pagsampa ng cybercrime at saka perjury. Yun, kaya matindi ito. Hindi niya raw talaga mapapalampas ito kasi nalulungkot daw siya na dati niya namang naandiran yung mga ex-Marines na yan. Naging part daw yan ng mga units niya. Tapos ngayon, ganyan ang ginagawa na nagpapagamit kung kanino. No? Kaya sabi ni retired General Anyo, ayaw niyang palampasin yan kasi dinudungisan ang pangalan niya. Sabi niya siya ay professional na official ng militar at siya ay naglingkod sa iba't ibang administrasyon, wala siyang kaso umano ng korupsyon. Tapos ngayon papalabasin daw nitong mga nitong mga ex-Marines officers na ito or ex-Marines na binigyan siya ng mali-malitang pera na mga milyon-milyon ang laman. Hindi, napakalaking kasinungalingan umano yan, sabi ni Anyo. Kaya nagsampa siya ngayon ng kaso. Sa susunod umanong mga araw, magsasampa pa siya ng mga iba pang kaso. Sa ngayon, Article 154, unlawful utterances in publications in relation sa Anti-Cybercrime Prevention Act. Pero sa susunod, cybercrime naman ang isasampa niya. Mga cyber libel, isasampa niya sa susunod, pati perjury. Kasi yung kanilang sinumpaang salaysay ay panay kasinungalingan umano. Kaya mukhang tambak ang kakaharaping kaso nito nila Baligod, ni Depensor at nitong mga 80 na ex-Marines na ito. Bukas magsasampa naman si Trillanes. Sasampahan din si Jason si Lorraine Badoy at si Cathy Binag, kasama nila Depensor, Baligod at itong 18 ex-Marines. Bukas magsasampa si Trillanes. Kaya tambak, kaliwat kanan ang mga kasong kakaharapin nila Baligod, Depensor at nitong mga 18 na ex-Marines na ito. Mga kabunyog, mga kababayan. O itong magkapatid na Yap, Edvic at saka Eric Yap. Mga mga kongresista. Itong si Edvic Yap, dating kongresista ng CIS party list.
Itong si Eric Yap, dati itong CIS party list, pero ngayon congressman na ito ng Benguet. O, itong magkapatid. Ngayon, anong nangyari sa dalawang ito? Itong magkapatid na Yap ay na-involved sa anomalya sa flood control, mga ghost projects doon sa Benguet. Yung kanilang construction company na Silver Wolves Construction ay na-involved sa mga anomalya na yan, katulad ng pagkaka-involved ng mga diskaya. Yan. Sa katunayan, mayroong mga ebidensya na lumabas, money trail, na nagdeposito pa, nagpadala pa ng pera ang mga diskaya dito sa kanila, dito sa mga Yap. Maraming construction companies itong mga Yap. At ang pamilya nitong mga Yap ay sangkot sa mga kontrata sa flood control at iba pang mga infrastructure projects. Kaya lang, ang lumalabas, yung mga flood control projects sa Cordillera, sa Benguet at sa iba pang lugar ay mga ghost projects. Una na itong sinabi nila Ombudsman Boying Rimulya at saka SILG Junvic Rimulya na matibay ang ebidensya dito kila Ed Vic Yap at Eric Yap kasi mga ghost projects ito. Ngayon, itong si Eric Yap, best friend ito ni Pulong. Naging Appropriations Committee chairman ito nung panahon ng mga Duterte. Nung panahon ni Duterte, ito ang counterpart kung si Saldico ay naging House Appropriations Committee chair sa panahon ni PBBM at si Romualdez ang speaker. Nung panahon na presidente si Duterte, ito ang Appropriations Committee chair, itong si Ed Vic Yap. Kaya nga yung 51 billion pesos na pundo ni Pulong mula 2019 to 2022, malamang itong si Eric Yap ang nagmaniobra nun kasi Appropriations Committee chair ito. Kaya kaya lang pagdating ng administrasyon ni Marcos, nagpatuloy pa rin ang mga proyekto nitong mga Yap. O ngayon, nang lumabas yung mga anomalya sa flood control, sila yung isa sa mga pangunahing nasasangkot. Sa katunayan, yung mga proyekto ng infrastructure project sa Cordillera, sa Benguet, ay sila ang mga involved dyan. Katulad ng di umano'y pagpakamatay ni dating DPWH Undersecretary Cabral, yung hotel na yung controversial na hotel na tinuluyan bago nagpakamatay ay dating pag-aari umano ni Cabral na nabili nito ni Yap. At yung lugar na kung saan nagpakamatay umano si UC Cabral, yun ay bahagi ng rock netting project kung saan ay controversial din dahil overpriced at hindi naman nasunod ang kontrata. Kaya maraming mga anomalya sa flood control at infrastructure projects itong magkapatid, ang pamilya Yap. Ngayon, naglabas na ng precautionary whole departure order ang korte. Ang korte ay naglabas na ng precautionary whole departure order. Kaya na ito mga kabunyog, hindi na makakalabas ng bansa itong magkapatid na Yap. Bagong development po yan. Naglabas ang Sandigan Bayan, nag-issue na ng precautionary whole departure order dito sa magkapatid. Kasi baka makalabas na naman ito ng bansa. Kaya Sandigan Bayan mismo ang nag-issue ng precautionary whole departure order para sa magkapatid na yan. Pagkasunod na niyan, susunod na niyan, pagka nakasuhan na sila sa Sandigan Bayan, i-issuehan na yan ng warrant of arrest. Matagal na itong sinasabi ni Ombudsman Boy at saka ni SILG Junvic Rimulya na ito yung mga posibleng unang maaresto makulong. Kaya sana matuluyan na rin ang anong ito. Kasi matapos kay Bong Revilla, wala nang kasunod Wala nang kasunod. Yung sinasabi ng administrasyon na mga big fish, parang hindi nangyayari. Kaya siguro itong magkapatid na Yap, kasunod na ito sa mga posibleng makasuhan at maaresto at makulong. Abangan natin. Itong paglalabas ng precautionary whole departure order ay paunang hakbang para hindi sila makalabas. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang take ko ni Attorney Ricky Tumotorco.
Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.